behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Okay, game. Wala nang intro-intro. Anti-Claire kagad tayo. Sir, Undersecretary Claire Castro. Ba, ang ganda ng entrada. Talaga naman. Talagang... Oba! Talagang... May pagganito si Anti-Claire. Oba! Ano ibig sabihin ng pagganito mo, Anti-Claire? Itong video ho natin na to saksakan ng pangit. Nandito si Luistro at nandito si Anti-Claire. Pag-usapan ho natin ang mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Balita ko ito na atang si Jinky Luistro ang kung di tayo nagkakamali siya na ho ang chairman ng Justice Committee dyan sa House of Representatives. Kaya isa ho siya sa mga tinanong diyan sa inihaing impeachment laban dito kay Marcos Jr. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, mainit-init ho itong mga dokumentong ilinibas nitong si Senator Rodante Marcoleta. Mga napagkasunduan ng minority dyan sa Senado. Ito. Kayo na ho, fill in the blanks tayo dito ha. Fill in the blanks ho tayo. Oh, sino? Game, sino ho yan? Ito kasi talaga ang nangyari dyan, mga kababayan. Diyan sa diyan sa chart na yan, atin hong makikita kung sino talaga ang mastermind sa mga kabalbalan dito sa mga maanumalyang flood control project. Kahit sino ho dito sa mga major player na to, mga key personalities dito sa usapin na to, isang tao ang tinuturo. O di naman ho kaya, iisang grupo ang tinuturo. Yaan ang grupo ni Martin Romualdez. O etong si Alcantara, etong si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez at itong mga Diskaya, tinuturo. Etong si Alcantara, okay? Si Bryce Hernandez, wala siyang tinuturo. Basta ang boss ko. Ang boss ko, etong si Henry Alcantara lamang. Walang labis, walang kulang, ika nga. Tapos ang mga Diskaya, ang tinuturo nila, etong si Henry Alcantara. At ito naman nung si Henry Alcantara ay tinuturo ang si Saldico. Tama mali? Nakikita nyo naman sa ating chart. Iga nga talagang makikita nyo dyan kung sino talaga ang mga dapat maimbestigahan at dapat nang mapauwi sa Pilipinas. Ayaw mo na magsalita, Saldico, ito nararapat sa'yo. Huwag mo sabihin sa amin na nasabi mo na lahat ng nalalaman mo. Marami ka pang nalalaman. Yung mga meeting nyo, kung ano na pag-usapan, marami ka pang pwedeng ikwento sa amin. Ngayon, kung di ka na magsasalita, ikaw pa rin ang poster boy ng korupsyon ng pamahalaan. Ito mga kababayan, sino ba ang tinuturo nitong mag-asawang Diskaya? Di ko pinoprotektahan ng mga Diskaya. Baka akala nyo pinoprotektahan ko. Ito ang katotohanan sa lahat ng bumabalot na istorya na to. Sino ang tinuturo ng mga Diskaya? Si Saldico at itong si Martin Romualdez. Sino ibibigay daw kay Martin Romualdez at Saldico? Doon sa mga naunang hearing, yung dalawa na yan. Leadership ng House. Sino ba ang leadership ng House? Martin Romualdez at itong si Saldico. Ang tinuturo nila, ang tinuturo ng mag-asawang Diskaya, itong dalawang perwisyon na to na sambay ng Pilipino. At nang lumabas itong si Orly Gutesa, sinong tinuro niya? Sinong dinidelibera ng pera sa Forest Park? Saldico at itong si Martin Romualdez. Sa kanila ho ngayon na makikita natin makukulong si Bong Revilla, palakpakan ho natin ang kanilang sinima. At lumabas itong si former DPWH, Roberto Bernardo. Sinong tinuturo? Saldico. Sinong amo ni Saldico? Martin Romualdez. Ngayon, fill in the blanks tayo. Sino? Etong pinakamataas. Etong pag nakikita ko yan, para akong naglalaro ng Super Mario. Di ba? Yan yung inuuntog-untog ni Mario. Di ba? Mayroong lalabas na. Ganyan na ganyan Sino? Sino itong question mark na to na nasa taas ng ulo ni Martin Romualdez? I-komento nyo ho yan sa baba. Gusto ko hong marinig ang inyong mga punto de vista. Rumekta ho tayo dito kay Jinky Luistro kung ano na naman bahong kabalbalan na sasabihin nitong congressman na to. Game! But let me double check that, no? But it is 10 days that is provided under 10 session days that is provided under the rules. As soon as we... Ano yan? Hindi totoong impeachment yan.
Inunahan lang ho nila yung mga totoong maghahain talaga ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Yun ang ating sigurado dito. Yaan ika nga si Resuela o ika nga palabas sinima na naman ng Malacanang para ika nga kung meron man maghain. Ba't ang dami namang impeachment? Hindi naman sincero yan. Sa Lunes pa lang yung totoong impeachment laban dito kay Marcos Jr. Yun ang sinusubukan nilang pigilan. Ngayon, alin ba ang i-repair nila sa komite nitong si Jinky Luistro? Sabay-sabay ho natin alamin yan sa pagbubukas ng sesyon sa January 26. Naku, gumaganda ang laban! Gusto ko makita ang galaw. Ha? Gusto ko makita kung paano tatrabahuhin ng mga kababayan natin na talagang gusto nilang panagutin ang administrasyon na to sa mga kabuktutang ginawa nila sa nakalipas na 3 taon sa ating bansa. Kong Mike, narinig ko yung interview mo. Kung sino man yan mga nababalitaan mong handang mag-file ng impeachment laban dito kay Adik, kayo na lang ang inaasahan naming tumayo dyan. Kasi kung wala naman ho tayong pera at hindi naman ho tayo marunong maghain ng impeachment. Yung mga may experience at talagang magagaling na abogado, sila talagang dapat sumalansan yan. Dapat talaga airtight yung impeachment na yan, Kong Mike. Alam ko mahirap tayo sa boto. Pero yung mapag-usapan yan dyan sa plenaryo at committee level, talagang napakalaking bagay ho yan sa sambayan ng Pilipino. With the official information, Bakit ang masasabi ko lang, bakit ang pangit ni Jinky Luistro? Pangit na budhi niya, pangit mapagmumukha niya. Kaya walang matinong lumalabas dito sa alin na to Budhi, pangit. Ugali, pangit. Diba? Tapos nantatago pa ng asawa. Pambihirang yan, oo. Ewan ko ba, ini-interview to ng mga media. Ikaw naman PH, pinapanood mo. Siyempre, kailangan ko sirain yung mga araw nyo. Kailangan kong ipakita yung isa sa mga kinasusuklaman yung personalidad sa Pilipinas. Walang iba kung hindi si Jinky Luistro. Making our official statement on this impeachment. Ma'am, pero medyo malamig po sina DS po no doon sa impeachment po. And then sabi rin niya ay parang nagbago na rin kasi yung rules of impeachment dahil sa decision ng Supreme Court. How it will affect yung BBBM impeachment? Well, it actually a judgment that rests upon the individual members, no? Ito po ay pagbobotohan both in the plenary and in the Justice Committee. So, what is material here is the individual judgment of the members of the committee as well as that of the committee member na kung saan kilalang mga aso rin ni Marcos Jr. at nitong si Martin Romualdez. Huwag na ho tayong umasa dyan. Ako gusto kong ma-impeach si Marcos Jr. Real talk kasi kung gusto nilang tamang proseso at talagang mapag-usapan yung yung kabalbalan na yan ni Marcos Jr. Impeachment talaga ang dyan. Ika nga yan yung pinaka-safe route natin kaysa yung kung ano-ano sa... yung kalsada wala di ba? Nakita naman ho natin. Pero maganda yon. Kumbaga napapakita natin na bukas na ang sabay gising na ang sabay ng Pilipino. Ngayon, doon tayo sa pinaka proseso na kung saan kahit papaano, alam naman natin hindi tayo makakakuha ng tamang boto. Iyawan na lang ho natin pero yung sinasabi ng ilang mga nag-a-analyst na dapat kalkalin natin yung bantot nito mga sila Luistro, yung ibang mga congressman para mapilitan silang gawin ang tama dyan sa trabaho nila sa House of Representatives. Pero again, kahit na makita natin lahat ng kabit, lahat ng mga kalokohang ginawa nito mga congressman na to, mga kababayan, ang pinag-uusapan ho natin dito, kalokohan ng mismong presidente at yan ay nabulgar at nabulalas na sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung iniisip natin na ang mga congressman na to kumbaga bablackmailin natin, iipitin natin pagka hindi kayo bumoto ng tama talaga bubulgar namin ang mga kalokohan nyo. Ganito lang naman ho yan kasimple. Kahit saan sila magpuntang kahit saang side sila magpunta kung sakaling iipitin natin sila. Pagka naging presidente si Sara na impeach siya si Marcos Jr., ganon din ang kahihinatnan nyo. Kaya kanino sila? Doon sa presidente alam nila na yung karakas nila kuhang-kuha ng style ng kanilang pagnanakaw. Sa tingin ho natin kahit anong blackmail gawin natin dito sa mga congressman na to,
hindi ho sila boboto pabor sa impeachment ni Marcos Jr. Ngayon, ano ho ba talaga ang pakay natin dyan sa impeachment na yan? Para sa akin, alam natin walang boto. Unless na lang mauntog yung ulo ng mga siraulong congressman dyan sa House of Representatives at ma-realize nila para naman sa bayan, para sa sambayan ng Pilipino, ma-impeach si Marcos Jr. Maganda yun. Kumbaga para sa akin, bonus na lang yan eh. Ito yung tipong itong impeachment na to na gagawin, alam na naman na sambay ng Pilipino na talagang magnanakaw itong mga Marcos na to. Kumbaga para talagang mapag-usapan na masinsinan kung anong mga kapalpakan anong mga pagnanakaw ang ginawa ng administrasyon na to sa nakalipas na 3 taon. Pag-usapan natin yan sa Justice Committee. Then pag napunta sa plenaryo, pinagbotohan na impeach siya, maganda sinyalis yan. God save the Philippines na talaga. At naghihil na ang sambahin ng Pilipino. Nabubuksan na ang kamalayan ng mga siraulong congressman yan na dapat dito sa isa na to gagawin nila ang tama kahit na alam nilang ikapapahamak nila kung sakaling maupo itong si VP Sara. Kahit sa ano talaga natin tingnan. Hindi, lang naman yung kumbaga yun ang aking simpleng nakikita dito sa kaganapan na to dyan sa impeachment ni Marcos Jr. Una sa lahat, mismong mga congressman na yan, karamihan sa mga yan ay magnanakaw at hindi nila gugustuhin na maupo si VP Sara dahil karamihan sa mga yan yung mga political dynasty na bumoto na ma-impeach si VP Sara sa nagdaang administrasyon. Sigurado tayo, marami silang nakuhang pabor o kung ano pa man sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At hindi nila gugustuhin ma-impeach si Marcos Jr. Mark my word. Gusto kong ma-impeach si Marcos Jr. Gusto kong maging presidente si VP Sara. Pero hindi ayoko nang paasahin dito ang ating mga kababayan. Kung mangyari. Pero yun ang aking nakikita na laro dyan sa House of Representatives. Congressman ho yung mga yan. Merong mga bantot yan. At yung bantot na yon, pag naging presidente si VP Sara, na-impeach si Marcos Jr., nako, total cinema hong mangyayari dyan. Tuloy mo, Jinky. Jinky! The 20th Congress. So hindi ito magagaya. Ma'am, di ba yung sa House Committee on Justice, meron ko yung specific time period to decide on the case? Yes. But let me go over the rules first, no? Kasi ang hirap mag-comment since wala pa tayong official information on the impeachment complaint. As soon as we get an official information, we will be making a statement of that. So, but definitely hindi po ito magagaya dun sa yung proseso na ginawa kay Vice President Sara Duterte, yung impeachment po sa kanya. These are two different modes Kasi yung kay VP, it was filed by at least 1/3 of the members of the House. And that is the subject matter of the decision of the Supreme Court, which the House of Representatives filed a motion for reconsideration, which is still unresolved. Ito naman, if the information that I got is correct, this is being filed by a private individual, which is being sponsored by one of the House members. Once a verified impeachment complaint has been filed, is it with certainty that it will reach or will be heard or tackled by the House Committee on Justice? I believe so. Because that is what is provided under the rules, no? Kaya lang ang task natin pagdating sa rules is to see to it that the impeachment complaint is substantial, compliant both in form and in substance, no? I could recall that we have 60 what's this? I'm always confused between calendar days and session days to hear this impeachment complaint, no? But again, we have not seen the impeachment complaint, so hintayin muna natin magkaroon ng official transmittal before we comment on the contents of the impeachment complaint. Sabi ka, kailangan ba na si BBM or legal counsel or whatever yung allegation na para sa Committee on Justice? As
far as I can recall, they have the discretion to attend or not to attend as part of the requirement of due process. Ma'am, kakayanin ba kung sakasakaling dalawang impeachment versus the President and versus the Vice President, kaya po ng Justice Committee? I have a lot of faith on the members of the Justice Committee. Magagaling ang mga members ng Justice Committee, so I am confident. Isa o dalawa. Ano, magagaling magnakaw? Magagaling pumrotekta kay Marcos Jr.? Talaga si Jinky Luistro. Linawin mo yung magagaling. Hindi pwede yung magagaling na yan. Ano bang galing ng mga taga-Justice Committee? Magaling magnakaw? Hindi namin alam di ba? Nagtatanong ako, di kita sinasabihan ng kung ano pa man. I think the Justice Committee can confidently discharge its functions. Paano magiging schedule nito ba? If ever. Again, let us wait until the official transmittal of the impeachment. Not for the record, how do we determine sufficiency in form and substance by the Justice Committee? Well, pag sinabi nating sufficiency in form, ito yung dapat verified, tapos signed by, sponsored by a House member, things like that, no? Pag sinabi naman natin in substance, and he supported yung grounds for impeachment as provided under the rules. There's sufficient evidence that support the ground for impeachment. O, yun na lang muna. Uy, yun na muna. Pangit mo talaga, langya ka. Bakulaw talaga tong si Luistro. O, di ko sinasabing gwapo ko, pero sinasabi kong pangit sa kanya yung ugali niya. Alam mo, nakakalimutan ko na lahat ng kababuyang ginawa mo sa nakalipas na kongreso. Langya kang Luistro ka, ha? So, susunod na administrasyon sigurado may kalalagyan ka. Lahat ng kabantutan na ginawa mo talagang pag-uusapan natin yan. Yung mga pronunciation mo, gusto kong makita pa rin yan sa susunod na ano. Tingnan ko yung angas nito Gusto natin makita yung angas nito pagka presidente na si Bibi Sara. Isa ko kasi ito sa mga aso ni Martin Romualdez na kung saan talagang nagbida-bida noong 19th Congress. Tingnan lang natin abang lang ho tayo mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Naku, si Auntie Claire. Matindi rin ho ito. Saksakan din ho ng pangit ang ugali nitong alin na to. Yun, gang. Maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Yan, Tribune. Tingnan natin kung malupit yan tanong ng Tribune. Good morning, Yusek. Mang former DPWH Secretary Bonoan faced the Blue Ribbon probe yesterday and probably in the coming hearings. Is the palace confident for his honesty and integrity about sa mga sasabihin pa niya? And as to he will not change tone, just like what Saldico did, na may eventually parang ilalaglag na naman niya yung presidente. Naniniwala po ang Pangulo na si dating Secretary Manny Bonoan ay magsasabi ng katotohanan, lalong-lalo naman po na siya ay nasa Senado at under oath ang kanyang mga sinasabi. So, kailangan lamang po tayo umasa na mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. And then another topic po, ma'am, yung mga tourism stakeholders natin like the agency owners, they are having a hard time securing the Japan visa. And April na daw po yung susunod na slot for them. And then they have to go to Cebu pa or Davao to secure their Japan visa slot. So ma'am, sayang kasi, nasasayangan sila sa kikitain ng gobyerno. And then lalo na yung kita nila for that, ano po ang magagawa ng Malacanang dito? Sa ngayon po ay sinangguni natin ito sa DOT, but sabi po nila outbound ito, kaya hindi po nila sakop. At sa ngayon po ay isinasangguni ko rin po ito sa DFA. But pansamantala, habang sila ay naghihintay ng kanilang visa na i-issue ng bansang Japan, ito naman kanilang polisiya. At ginagalang natin to. Pero hanggat habang sila ay naghihintay, mas maganda po sigurong i-explore ng ating mga kababayan ang Pilipinas. Iangat din natin ang turismo ng Pilipinas at kung sila ay kikita sa... Samahan mo si ano pangalan nun? Yung DOT Secretary natin, Department of Tourism, anong pangalan nun? Si Frasco, samahan mo, magpa-picture-picture kayo. Yarin lamang talagang mahilig ka rin umaura ngayong mga panahon na ito. Pa-picture-picture ka din. Dahil sa travel tax at kikitain ng mga tourism agencies, mas kikita rin po sila kung iaangat nila ang turismo ng Pilipinas. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Maricel Hay, Napunta. TV5. Ito, Maricel. Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte. Nako, sinisipong ka na lang sa mga kabalbalan mo, Maricel. Ayusin mo. Nga ka, Maricel, lalili
Ayusin mo yung mga buhay mo bilang reporter, ha? Sinisipon-sipon ka na lang sa mga kalokohan mo. Questions to motive. Lahat na lang no? Lahat na lang. Politiko, reporter. Ano ka nang tawa? Pagka ikaw, di mo ginagawa trabaho mo talaga. Yan, sisipunin ka kagaya nito. Behind the filing of impeachment Yan, case Marcel, against the president, he said that the lawyer Mga who filed the anti-Duterte yung impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Una-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang Ang labo no? Abogado ni Lisa, yun ang magsasampa ng impeachment sa kanyang asawa pala. Makaan! Buking! Walang niya ka, abogado ka ni Lisa, ha? Abogado ka pala ni Lisa, ha? ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makita. Ang daming abogado, mga bangag talaga tong mga to. Ang daming abogado pa ni Lisa ang ginamit nila para mag-file ng impeachment laban sa asawa niya. Ano yung lokohan? Akala nitong mga to makakaisa sila. Ang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Oh, Dahil hindi sa amin ang galing yan. Okay, kung di tayo nagkakamali kay Congressman Irize, correct niyo ako kung mali ako, ha. Alam ko ang nagbulgar niya nitong si Congressman Irize na kung saan ay nagrepresenta daw diyan sa disbarment case laban dito kay Attorney Glenn Chong. Ang nagrepresenta kay Lisa Marcos doon sa kaso na yon, yun din ang naghain ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. Hindi namin kaalyado yan si Irize. Hindi lawan yun eh. Pambira ka. Uy, talagang tong ali na to. ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case. Hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, that's fake news. Mga praning no? Ay, tanong mo na yun, palakpakan natin tong si Maricel Halili ng News 5. Palakpakan natin, matino yung tanong niya na yon. Okay yun, okay. Dapat laging ganyan, ha, Maricel Halili. Also, he mentioned that this is just the impeachment is just a scripted distraction. Just to clarify things, may kinalaman po ba dito yung administration? Definitely, none. Wow. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo None. sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Wow. Thank you, Yusef. Sunod na Trabaho ni Auntie Claire yan. Yan pampataas ng rating ni Marcos Jr. Palakpakan natin si Auntie Claire. Hoy, palakpakan niyo siya. Pasalamat kayo. I-comment niyo sa baba. Thank you, Auntie Claire. Ha? Diyan sa mga litanya niya na yan, diyan ho ika nga tataas ang trust at approval rating na itong si Marcos Jr. Tuloy-tuloy lang ang pagbira sa mga Duterte, Ante. Yan ang kailangan namin para ika nga ma-emphasize, lalo talagang makita ng sambay ng Pilipino kung gaano ka walang kwenta yung ginagawa mo dyan sa PCO. tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Oh. Yusek, good morning. Nagsalita ng Pangulo tungkol sa ICI at ang sinabi po niya in his words, lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Does the President think that the ICI has done enough? Ayon po kasi sa unang mga bilanggit ni Secretary Babe Singson at ni dating Commissioner, ICI Commissioner Fajardo, ang kanila pong tungkulin, ang kanilang task ay natapos na. So ang kailangan na lamang po dito ay ipunin, i-gather ang mga ebidensyang nakalap. Ano bang ginawa nila? Anong natapos na? Ano bang tirinabaho nila? Ikaw, Auntie Claire, linoloko mo na naman kami. Walang natapos, walang natrabaho.
Bakit? Dahil kayo ba naman, magpapatawag kayo, ayaw dumalo. Magbibigay ng affidavit, ayaw nyo man bigyan ng kopya ang media. Ano natapos? Natapos na yung pagprotekta kay Marcos Jr. Pag-i-implicate sa mga kalaban nila sa politika. Gamitin ang ICI para ika nga mailias ang usapan. Kung yon ang ini-aim ng ICI, talagang na-achieve nila yan. Pero sa ayaw sa gusto nila, babalik at babalik tayo na kung sino nga ba ang mastermind at ang nasa taas na yan, itong si Martin Romualdez. Di ba? Pati po ang mga testimonya ng mga taong kanilang naimbitahan. Halos naman po ng mga taong kanilang inimbitahan ay pumunta at nakipag-cooperate maliban kay Congressman Pulong Duterte at kay dating Yusek Cabral. So with that, Normal ang kaisipan nitong si Congressman Pulong. Hindi, wala naman sa altik yun kagaya ng mga ibang dumalo dyan. Sino dumalo dyan? Si Bong Revilla. Ayun, nakakulong na. Sino dumalo dyan? Itong si anak ng presidente, si Charis, anak ng tawa. Anong ginawa niya dyan? Nag-executive section lang naman. Section. Nagbulaan lang naman sila. Executive session. Tapos nagtanongan, how's your father, boy? Ginano lang naman siya, di ba? Kumusta daddy mo? Kumusta golf natin sa buhay dyan sa Ilocos Norte? Yun lang naman ginawa nila eh. Anong gagawin ni Kong Pulong dyan? Puro kabalbalan lang naman yung ICI na yan. with all the pieces of evidence that they were able to gather, malamang po ay maisasampa or mairekomenda nila ang mga kasong dapat na maisampa. Sa ngayon po, sinabi naman din po ng Pangulo, depende pa rin po yan sa magiging naging trabaho at dapat makita kung hanggang saan na po ba naging trabaho ng ICI. At Dito sa bahagi ng video na to, ibabalato ko na si Auntie Claire sa inyo. Gusto ko talagang pagka binasa ho natin yung comment dyan sa comment section. Kasi karamihan dyan sa mga nanonood sa PH Update, habang nagpi-play yung sounds, binabasa nila yung comment sa baba. Ngayon, inaimbitahan ko ho kayo ang bumalagbag. Magkamukha pa naman ng kulay ng damit namin ni Auntie Claire, para kami naka-couple shirt. Kayo ang bumalagbag dito kay Auntie Claire dito sa bahagi ng video natin na to. Tatahimik na ho tayo, kayo nang bahala sa kanya. Okay? Basta pagka meron kayong narinig na medyo nagpapantig ang tenga nyo, dyan, open yung comment section para wasakin nyo yung ali na yan. Yung mga argumento, hindi siya. Medyo meron pagkaliteral ang utak ng ali na yan. Mahirap na, baka kasuhan din tayo ng cyber libel dito. Ay, cyber libel. Baka ipablatter tayo sa NBI nitong ali na to, ha? Okay, sige. Gusto ko tong formahan ni Auntie dito. Okay, game. Tuloy natin. naman din po ng ICI, sila ay magbibigay ng report ng kanilang mga na-accomplish sa Pangulo para malaman natin ang mga susunod na hakbang. May ilang kongresista pong nadismaya sa pahayag na ito ng Pangulo at kinwestiyon ang kanyang sinseridad sa pagbuo ng ICI. For example, Representative De Lima thinks that the work of the ICI is just, the ICI has just barely scratched the surface. Lalo't ang EO94 po sinasabi 10 years daw ang dapat imbestigahan. At si Representative Ilago, tinawag naman niyang palabas lang ang pagbuo ng ICI at it was meant to create the illusion of accountability. At ngayon nga po, ginagamit namang basihan para sa impeachment ng Pangulo ang ICI na ginawa daw para i-shield ang mga allies ng Pangulo. How does the President intend to convince the public that he is sincere in his anti-corruption efforts in forming the ICI? Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na muna po itong binabanggit po ni Congressman De Lima. Unang-una po ay ginagalang po natin at nirespeto natin si Congresswoman De Lima. Totoo po, ang EO94, sinasaad po dito na lahat po ng transaksyon for the past 10 years ay dapat maimbestigahan. So tingnan lamang po natin ano na po ba ang naipon ng mga dokumento ng ICI. Hindi pa naman po kasi tapos. Ang trabaho po ng ICI nandiyan pa rin po. At tandaan din po natin, isa sa mga priority bills ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng Independent People's Commission. So doon po siguro mas maganda na mapabilis nila kung ano man po ang gagawin nilang batas or bill para mapag-aralan ng Pangulo kung dapat ito ay maisabatas na. Pangalawa, patungkol po dito kay Congresswoman Piolago. Elago. Okay. Ang sinasabi niya ay palabas ang ICI.
Palabas lamang ang ICI para mapagtakpan ang mga kaalyado. Unang-una po, hinga natin siya ng ebidensya patungkol dito. Hindi po ba siya ang nagbibintang? Hindi po ba siya ang dapat na hingan natin ng ebidensya? Ano ang ebidensya niya para masabi ang pagbibintang na ito? Tandaan po natin, ayoko man banggitin, pero ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba, kundi ang dating Senator Bong Revilla. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest, iginalang ang korte. Papaano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. At patungkol naman po, binanggit na po natin, pag-shield, hindi po ito para mag-cover up ni Numan. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. May follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Mike. Good morning, ASEC. Pero hindi kaya magiging magandang pang-counter sa mga ganitong kritisismo ay finally mag-appoint na ng mga kapalit ng mga nag-resign na commissioner given na mismo yung ICI nagsasite na po ng mga constraints nila. Bagamat sinabi ninyo dati na hindi naman makahahadlang sa pag-recommend ng cases yung one member lang siya, no? Pero meron na rin mga constraints na sinasite yung ICI because of the lack of commissioners. So ano po yung take nyo dito? Hindi po talaga ito makaka-apekto sa pag-iimbestiga, sa patuloy na pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Kahit sabihin po natin na nag-iisa lamang si Justice Reyes, sinabi po natin kompleto na po malamang ang mga ebidensya. At magre-report naman po sila sa Pangulo. So ang tanong natin, titignan po ng Pangulo kung kinakailangan pang mag-appoint ng panibagong miyembro ng ICI. At kahit po sabihin natin na ang ICI ay padating na sa kanyang katapusan kung tapos na po talaga ang kanilang mga trabaho. Nandiyan po ang Ombudsman. Nandiyan po ang DOJ. Sila po ay masigasig din nag-iimbestiga patungkol sa mga korupsyon. So hindi po masasabi na nawawala ng pag-asa ang taong bayan para siyasatin ang mga ganitong klaseng anomalya. Meron pa pong 2 investigative bodies, nandiyan pa rin po ang ibang law enforcement agencies na magtutulong-tulong para po maimbestigahan ito. Ang ICI po kasi ay fact-finding committee, pasimula lamang po para makaalagwa ang pag-iimbestiga dito sa malawak na issue ng anomalyang flood control projects. Ano po yung circumstances na magpa-prod sa ating Pangulo na mag-appoint na mga kapalit ng mga nag-BTO na members? Titingnan muna kung ano yung maging report ng ICI at doon po titingnan kung ano yung susunod na hakbang. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Reaction lang po from Malacanang sa pahayag po ni House Committee on Justice Vice Chair at Bukidnon Representative Jonathan Flores na umano'y nag-overreach ang Supreme Court sa pagtakda ng mga bagong parameters sa impeachment. Ito po ay kasunod doon sa impeachment noon kay BP Sara. Noon pa po natin sinabi na ang desisyon po ng Supreme Court ay igagalang po ng palasyo, igagalang po ng Pangulo. Kung yan naging opinion po ng miyembro ng kongresista, opinion niya po yan. At malamang ay isa ito sa grounds ng kanilang motion for reconsideration. So wala po tayong masasabi niyan kasi yun po yung kanilang inilalaban sa ngayon sa ating pagkakaalam. Okay. Follow up lang din po ay Yusek. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, magkaroon ito ng bentahe, lalo
at may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo. Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan. Hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Ma'am, last na lang po, follow up. May pahayag na po ba si Pangulo regarding po sa impeachment complaint na inahain sa kanya kahapon? Thank you. Yung pa rin po. Kung ano man po ang nandiyadyaan at maihain na impeachment complaint, igagalang po yan. At dapat lamang po sana, lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives, ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA News Online. Morning, ma'am. One follow-up lang po kay Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palace po. Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So, it's just normal for an accused. Ma'am, other matter lang po. Yung DOJ po kahapon, sinabi nila na they are convinced that meron lamang 14 confirmed na ghost projects. Paano po nakaka-apekto yung pronouncement na to in relation po doon sa wrong coordinates na naibigay umano sa Pangulo? Does the palace consider this as a setback po sa ongoing investigation ng flood control anomalies? Sa ating pagkakaalam, yung sinasabi nila na 14 ghost projects na confirm, initial pa lang po siya. So, yun pa lang po ang nakikita nila, pero hindi ibig sabihin na 14 lamang yung ghost projects. Patuloy pa rin po yung pag-iimbestiga dito. Nagkaroon po ng konting delay because kailangan po talaga i-confirm kung ano po yung mga detalye. Dahil hindi naman din po, wala naman din pong hustisya makukuha. Kung halimbawa nagkamali ang pag-iimbestiga dahil sa maling information na naibigay, hindi po siya nararapat dahil baka may maakusahan ng hindi dapat na maakusahan. But still, meron naman po ang DPWH na transparency portal at makakatulong po malaki yun. Pero naman si Presidente po ba, meron na po siyang sariling statement doon sa allegation na mali yung mga information na binigay ni former Secretary Bonoan sa kanya? Sa ngayon po kasi iniisa-isa pa rin po ito ni Secretary Vince at si Secretary Vince Dizon po ang siya magre-report sa Pangulo. Okay po. Thank you, ma'am. One related question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, does the palace see a need to redo the entire scouring of the reported projects, considering that the DOJ itself, as well as other government agencies, saw several irregularities in the identification of the location of some projects? It is within the jurisdiction of the DPWH. So it's up to Sec Vince to make amendments, to correct everything so that the culprits, the real culprits, will be held liable. Ma'am, but did the President give a directive to redo the entire investigation? Wala pong ganyan. Kailangan lang po talaga maitama. Kung ano po ang nangyaring pag-iimbestiga ngayon, sabi naman po ng DPWH, bago sila magsampa, tinitignan po nila ng maigi. Kung may pagkakamali, hindi lang po agad nila ito sinasampa. At ang sinasampa po naman nila, yun na rin po kahapon, ay yung may tamang data at facts. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, with the latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya.
Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama pa siya sa ticket nung huling senatorial election. Anong naging pakiramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo at syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. One more question on my part, Yusek. Tungkol doon sa bribery attempts kay Ombudsman Crispin and SILG John Vic Remulla, worth 1 billion pesos each. Ang sabi nila na iparating na nila ito kay Pangulo. At meron bang reaction dito ang Pangulo? At meron bang ibinigay na specific orders doon sa kay Ombudsman at saka kay SILG? Ang pakiramdam po ng Pangulo, hindi po siya natuwa. Ang reaksyon niya dito, nung bilanggit po ito, ay hindi po siya natuwa. Dahil hanggang ngayon po, kahit na po nagpapaimbestiga siya ng korupsyon, mayroon pa rin pong gusto na mangurap, di ba? Sa mga opisyal natin, na siya nagpapaimbestiga at tumutupad sa batas para maparagot itong mga corrupt officials o mga corrupt individuals na ito. Hindi po natuwa ang Pangulo, but wala siyang particular na inuutos dahil alam naman po niya na si Sec. John Vic at pati po si Ombudsman Remulla ay maaasahan po para sa katotohanan at dedicated po sila sa kanilang trabaho. Salamat po, Yusek. Tanong mula kay Samuel Medinilla. Follow-up lang po regarding po dun sa ICI. Yung comment po ni President na meron na lang raw pong 1 or 2 loose ends, may na-mention po ba siya kung ano na lang po yung inihintay niya bago siya makapag-decide dun sa fate ng ICI? Wala pong particular na nabanggit ang Pangulo at hihintay niya rin pa rin po ang records at ang report ng ICI. So doon lang po malamang magkakaroon ng desisyon ang Pangulo patungkol sa ICI. Tapos last na lang po, yung na-mention po kasi yung comment feedback ni Pangulo sa ICI, meron rin po bang parang naging feedback si President pagdating naman dun sa investigation ng other government agencies related rin sa flood control projects, like yung mga reforms ng DTI, DPWH, para po ma-address yung mga systemic problems related dun sa flood control projects? Sa ngayon po, wala pong particular na nabanggit ng Pangulo, but muli, hihintay na lamang po ang report at lagi naman din po nagre-report ang ating Secretary Vince Dizon, kung ano man po ang anomalya sa mga infrastructure, i-report naman din po to si Secretary Vince. May naging commitment po ba yung ICI kung kailan sila makakapag-submit ng report nila kay Pangulo? Wala pong nabanggit. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just a clarification or follow-up on Senator Revilla, no? Yung tanong kasi kanina, yung allegation niya na hindi na nasusunod yung due process, no? Under this administration. So, what do you say to that? Sa atin po, muli, ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalang ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. But as far as the administration is concerned, hindi totoo yun na meron pa ring rule of law na yung proseso na susunod under this admin. Yes, at yan po ang utos ng Pangulo. Okay, salamat po. Isang tanong mula kay Ivan Mayorina, GMA. Bilang House Majority Leader, the presidential son might be put in a situation where he has this ministerial duty to put in the order of business the impeachment complaint against his own father. Has the father and son spoken about this at ano ho ang payo ng Pangulo sa kanyang anak? Hindi po nabanggit sa atin kung sila nagkapag-usap na.
But lagi naman pong utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho. Hindi pwede rito ang kamag-anak, kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yon. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Salamat. Last question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, ma'am balikan ko lang yung libel case ni Representative Leviste against you. Natanggap niyo na po ba yung complaint? And what is the advice of the President for you to do? Personal ko na kasi yan. Well, anyway, Friday siya final. Monday, Tuesday, I don't think there is already a raffle to know the branch of the court. So wala pa po tayo. And I will not get the copy personally. I will just wait for the sheriff to serve the summons to me personally. Walang advice ang Pangulo dahil ito'y personal. At ito naman po ay nasabi natin sa ating vlog, sa ating YouTube channel kung saan tayo nag-explain ng mga legal implications ng conflict of interest, transfer, and pag-divest ng mga korporasyon na mayroong franchise. So, yun lamang po yun. Wala nang tanong mula sa MPC, balik sa Yusek Claire.